So yun mga kabisnes namin minamahal, isang mapagpalang araw sa atin. Yung mga idolo dyan, isang mapagpalang araw. Mga viewers, silent viewers, tsaka mga solid followers natin dyan, subscriber. Thank you very much sa inyo. So ngayong araw is iibahin ko naman ang aking vlog. Ang aking ang magiging kwento ng aking vlog is patong mula pa sa Rome, Italy. So, yun, bakit sa Rome, Italy? Kasi konektado din sa buhay ko yung isang individual na sangkot sa nangyaring viral video ngayon from Rome, Italy. Yun mga business, uunahan ko na po kayo. I don't promote ano tawag dito? Hindi ako nagpro-promote ng mga karahasan o ano paman. Pero itong video kasi na to is kapupulutan natin ng aral dahil wag tayong mambubuli. Iwasan natin ang mambuli kasi hindi maganda yan. So sa mga ka-business natin yan, yung mga idolo natin yan, siguro yung iba sa inyo napanood na tong video na to. At yung sangkot kasi sobrang close sa akin nung nasa Sambales pa ako. Isa ito sa parang naging kapatid na ang turingan namin noon, solid kami. Isa rin siya sa dahilan kung bakit ako napasok sa rent-a-car. At isa din siya sa mga takbuhan ko noon pag may mga nagiging problema ako. At solid to, talaga solid na naging kumpare, naging kapatid, kaibigan, tropa. So ang kwentong ito is patungkol sa mga mandurukot sa isang subway sa Rome, Italy na nagulat talaga ako. Nung unang na-post ang video na yon is hindi ko namukaan kung sino yung mga sangkot na individual. Isinend na lang sa akin nung best friend ko na si Richard, na panood nyo rin siguro sa mga dati kong channel na yon. Kasi si Richard, ako, at saka yung kumpare naming nasa Rome, Italy, kung saan sobrang viral sila ngayon at sobrang sikat. Hindi lang dito, kundi sa Rome. Yung isang kasama niya si ano ng pangalan? Basta may ano siya may FB page siya. I-check ko lang mga ka-business kung ano yung FB page nung kasama niyang Pilipino at balikan ko kayo. So yun mga business, balik tayo sa ating topic ngayon. Yun nga, patungkol sa dalawang Pilipino na nag-viral sa isang subway o subway train station sa Rome, Italy, kung saan yung kababayan natin, ang pangalan niya is Marvin Hunter. So search nyo po sa FB, nagpalo na dyan ako kasi ang kasama niya kasi talagang best friend, kapatid, solid na tropa ko. Yun ay si paring Jordan. So as in talagang siya ang nagpasok sa akin kasi si paring Jordan sa rent-a-car. Actually nung nasa rent-a-car, ako pa lang ang una niyang pinasok sa rent-a-car. Ang goal ni paring Jordan, lahat kaming mga tropa niya may pasok niya sa rent-a-car. So nangyari na ipasok niya ako, si Richard yung best friend ko, at saka yung pinsan ko si Balong. Yan, si Aldrin yung inuuwian ko. Pag umuwi ako ng Sambales, doon ako tumutuloy sa kanila. So yun, naipasok niya kami tatlo. As in, talagang mga solid na tropa yan. Tsaka napakabait na tao niyan. So search nyo din po yung DGE Media sa YouTube. Channel naman ng ng foreigner na nakasama nila para huntingin yung mga pickpocket sa Rome, Italy. So yun mga ka-business, nagulat lang ako kasi napanood ko yung video, even though may kasamang nagkasuntukan, nagkabugbugan, pero kasi binuli po yung mga kababayan natin. At ang nakakatuwa lang, hindi nag-back down. Yan si Marvin Hunter, hindi siya nag-back down. Pinagtanggol niya ang pinagtanggol niya at lumaban siya sa mga nambubuli sa kanila sa loob ng train station na mga
yung kilala kasi nila kasi everyday silang nagsusubi, kumbaga nakikita na nila, kilala na nila yung mga pagmumukha ng mga pickpocket sa subway na yon. So yung dalawang kabataan na yon, grabe yung pampoprovoke sa kanila. So talagang meron pa yung pinapakitaan daw sila ng private part nung ano nung mga pickpocketer na yon. So ang magiging ano ko dito is yun, si paring Jordan talagang hindi niya iniwan yung kasama niya. Talagang magaling yung discarding ginawa niya, kaya sobrang viral, sobrang sikat na sikat sila, hindi lang sa Rome, Italy, kundi maging dito sa Pilipinas. Sa mga nabasa ko, marami nang nag-future sa kanila eh. Halos lahat ng mga sikat na, may mga sikat na influencer, TV network, pati sa PEP na interview na din po sila. At di ko alam kung, basta maraming media outlet na din ang gusto yatang kumontak sa kanila, dahil yung best friend ko si Richard is nakausap niya mismo si Jordan. At yun nga, sabi ko grabe, grabe yung pangyayaring yon. Even though hindi tayo nagpro-promote ng violence mga ka-business, pero kasi kailangan pag sa mga ganong sitwasyon eh, syempre kailangan nating depensahan yung sarili natin, 'di ba? Sa mga bully ganyan. Kaya nga ako talagang si Amaro eh, tinuruan ko yan na wag siyang papabuli, pero wag din siyang mambubuli. Kumbaga, wag siyang mauuna. Kasi ang nangyari sa napanood ko nga na video na kumakalat sa social media, may clips ako noon mga ka-business, papatong ko na lang diyan sa video. Siguro nasa 1 minute mahigit lang yon yung nangyaring enkwentro ang may papakita ko. At sana wag ma-demonetize ni YouTube, no? Kasi talagang maraming proud ngayon sa dalawang Pilipino na yon. At ang nakakatuwa, yung kasama nilang foreigner na malaking tao din, hindi din sila inuwiwan kasi ayon sa nabasa kong artikulo na nung in-interview si Marvin Hunter, talagang kinontak yata siya nung si DGE Media para mag-collab sila para i-expose yung mga pickpocketer sa subway, yun sa Rome, Italy. So sabi ko, nagulat na lang ako, nakita ko doon si yung aking kumpare. Kasi yun, si kumparing Jordan is talagang magkumpare kami kasi inaanak ko yung anak niyang babae. So talagang as in, sobrang dikit kami noon. Talagang nung mga panahong hindi pa siya umaalis sa abroad, lahat ng pagkakakitaan, diskarte nung mga panahong wala na kami sa rent-a-car is pag may mga pa-drive, pag may mga pwedeng pasukin, talagang tinatawag niya ako. Kaya sobrang solid ng tropa na yan. Talagang makikita mo sa kanya yung kung paano siya magmahal ng tropa. At ganoon din naman ako pag may yung mga kaibigan ko, yung mga tropa ko sa amin na talagang sanggan dikit ko hanggang ngayon eh, ganun pa rin yung samahan namin. Even though nagkaroon na kami ng sari-sariling landas, nagkapamilya lahat, may mga trabaho na, pero pag nagkita-kita kami talagang kala mo hindi nagbago. Sobrang saya. At sobrang proud lang ako sa kumpare kong yon. Kaya ngayon siya ang yung aking maiba-vlog. At even though hindi magandang sitwasyon yung ano, pero as in magiging proud ka na sa isang katulad nung ni Marvin Hunter at saka ni paring Jordan, na talagang hindi sila nag-back down sa mga nambubuli sa kanila. At talagang lumaban sila, na ipinakita nilang Pilipino tayo, na maraming proud sa kanila. Kasi kung mababasa nyo yung mga comment section na sa video na yon is talagang maraming nagpipraise sa kanila, na sabi nga nila si Pari Jordan yung ang talagang naka-enkwentro. Kasi nung una ang mag-enkwentro, yung nagigirain is si Marvin Hunter at saka yung binatil yung Puerto Rican po yung naka-enkwentro nila, dalawang Puerto Rican na
siguro sa Rome, Italy na pinanganak or nag-iisi, pero ang diskarte nila ang hanap buhay nila yung pandurukot. Kaya mapababae, mapalalaki, matanda, ganun. Basta marami silang grupo ng mga mandurukot na talagang ini-expose ni Marvin Hunter. Yun nga, kasama si paring Jordan. Ang sabi niya pa doon, yun talaga kasi sa tagal niya nang nasa Italy, at lagi siyang sumasakay ng tren, nakikita niya yung mga ganong pangyayari. Wala daw ginagawa yung mga kapulisan or mga security sa loob ng tren. Ang ginagawa, nagagalit pa sila, pinapauwi at pinapalayo, at bakit nandoon sa lugar na yon. So ngayon ang ginawa ni Marvin Hunter, nakipag-collab siya sa DGE Media para i-expose ang mga mandururukot, mga scammer sa Rome, Italy, sa mga tourist spot ba. Kasi yung video na in-upload ng DGE Media, shout out sa DGE Media, halos mahigit isang oras. So talagang pinanood ko at nakita ko nga doon si paring Jordan na talagang maganda rin yung kanilang ginagawa. So sobrang proud lang kasi siyempre yung isa sa mga Pilipino na nasangkot sa gulo na yun, even though in a good way, kasi pinagtanggol lang nila yung pagiging Pilipino nila, pinagtanggol nila yung sarili nila sobrang dikit ko at sobrang kilala ko. So yung mga business, meron akong clip na ipapatong sa aking video at panoorin nyo, at kayo na din magkomento. Pero inuulit ko po, I don't promote violence at bullying, kasi sila ang binuli yung kasama niya ng mga dayuhan. So ang lumabas pa nga doon si paring Jordan din is isa sa mga foreigner, dayuhan na din, pero Pilipino po yan si paring Jordan, at isa yan sa pinaka-the best na tao na na-meet ko sa buong buhay ko, na talagang yung mga panahong nandun pa lang ako sa simula ng aming paghihiwalay ng asawa ko, talagang yung pagbibigay niya sa akin ng mga advice, kahit na umiiyak ako sa harapan nila habang nagiinuman kami, talagang sabi niya, pre, ganoon talaga yan. Kaya ako maraming salamat sa iyo, pare Jordan, at deserve mo kung ano yung tinatamasan yung atensyon sa social media. Kasi talagang bilib ako nung nakita, at saka nung mga panahong magkasama pa kami sa rent-a-car, alam niyang lumalaban ako ng boxing. So nangunguha ng sa akin niya, pre, paano ba yung jab straight hook? So nakita ko kung paano siya makipaglaban sa mga pickpocketer. Talagang kitang-kita ko kung paano siya makipagsuntuan. Kaya sabi ko, nagamit niya yata yung tinuro ko. Pero ano lang naman yun, di ba? Siyempre parte siya ng aking buhay, kasi nga talagang kapatid ang turingan namin yan. Talagang pag may problema ako, lumalapit ako sa kanya at naglalabas ako ng sama ng loob, nakikinig yan. Kaya yun, paring Jordan, ang daming proud sa iyo. Actually hindi lang ako, kasi sa sobrang proud ko, naisip ko siyang i-content, mga ka-business. At maraming proud sa iyo. At hindi lang sa Rome, Italy kayo ngayon sumisikat ni Marvin Hunter. Dito sa Pilipinas, viral ka din. Kaya sobrang proud ako sa ginawa mo, dahil hindi mo iniwan yung kapwa mo Pilipino, pinagtanggol mo. At nakita ko kung paano ka dumiskarte pagdating sa mga larangang ganon. Talagang iba yung galawan mo, pre. At ingat ka palagi dyan, pre. Sana pag-uwi mo mag-get together tayo ulit, magsama-sama tayo ng mga solid natin tropa sa Zambales. At yun, ingat lang sa nagiging mission mo dyan sa Rome, ang kasama si Marvin Hunter, na ini-expose nyo yung mga mandurukot dyan. Siguro yan na yung calling mo, kasi ang trabaho ng kumpare ko alam ko ang in-applyan niya pa nga is Cyprus, pero sa Rome pala siya napunta. Ang trabaho niya din is crane operator, heavy equipment operator. So nakakatuwa nga nung
nalaman kong nakaalis na siya kasi siyempre pangarap din ng kahit sino yun. At yun, ingat ka lang dyan para palagi paring Jordan. God bless sa'yo, ingatan ka nawa ng ating Panginoon Diyos sa bawat araw na nakikipagsapalaran ka dyan sa ibayong dagat, sa malayo. At yun, nasa yun naman ang panig ng ng kabutihan kasi tama, para sa akin tama yung ginawa mo. Yung pag-react mo ng ganun is naaayon at wala kang inagabyadong tao, kundi pinagtanggol mo lamang ang kapwa natin Pilipino at ganun din yung sarili mo. At yun mga business, panoorin nyo tong maikling clip na to na yung pangyayari mismo sa viral video na kumakalat ngayon sa social media. Ayun po, panoorin nyo, ito po siya. Filipina! Filipina! What's the problem with the Philippines? Filipina! Oh yeah, come on. What's the problem? It's okay, 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 it's okay. Leave, leave, leave. Leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it. Leave it, leave it, leave it, leave it. It's okay, it's okay. Relax, relax. Not until we get off. Relax, relax. It's okay. It's okay. Relax, 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 relax. Relax, relax. You don't know the problem, huh? Relax, relax. You don't know the problem? Hey, where's my gas? Where's my gas? My gas, my gas, my gas! My gas! Where's my gas? My gas, my gas! Get that gas! Baby! My gas! What's your wallet? I'm gonna spray you. He's a pickpocket. He's a pickpocket. What? You what? Huh? What's your wallet? And your wallet, everyone! It's okay. Leave it! It's okay. It's okay. Leave it! Leave it! Let's get off here. Let's get off here. Let's get off here. You want to steal from people? What's your wallet and your phone, everyone? They're a pickpocket. They're a pickpocket. Sorry, we had to spray them. Sorry. Sorry. You're back. Your friends are on the train. They're pickpockets. So yung mga business, napanood nyo na po siguro, medyo ano siya, alam ko maraming magre-react kasi ano to parang bugbugan, suntukan, pero as Pilipino mararamdaman mo yung tama yung ginawa ng kababayan mo at proud tayo sa ganung ginawa nila. So yun mga business, hope na magustuhan nyo tong simpleng video na pagre-reaction ko sa kapwa natin Pilipino na naging viral dahil sa pag-expose ng mga mandurukot sa ibang lugar, sa Rome, Italy, at ganoon din siyempre sa kumpare ko na si paring Jordan. Ingat ka palagi dyan, tol, at balita ko next year ang uwi mo, so keep in touch lang. At nagchat-chat naman kami ni pare Richard kasi sila ang friend sa FB kasi parang nag-iba siya ng FB, so hindi ko mahanap yung FB niya. At makikibalita na lang ako kay pare Richard. Balita ko i-interviewin sila ng GMA7, tapos i-interviewin sila ni Boss Toyo. So grabe na yung yung kasikatan mo, pre, kaya deserve mo naman yan dahil sa ginawa mong pagtatanggol sa kapwa natin Pilipino. So yun, hanggang dito lang muna ang aking simpleng video mga kabisnes namin minamahal. Hope na magustuhan nyo tong video na to, even though sinasabi ko nga I don't promote violence, at syempre bullying is a crime. Wag po tayo mambubully kasi di ba masama po yun. At sa mga bully dyan, tigilan nyo na yung gawain yung ganyan. Maging mabuti na lang tayo sa kapwa natin para okay lahat. At sa mga nabubuli naman, basta pag binuli kayo, magsumbong kayo sa tamang kinauukulan or sa mga magulang nyo para ma-prevent yung mga ganyan. Akin kasi pinagtitraining ko ngayon si Amaro sa boxing. Sa school nila kasi merong boxing. May boxing gym, so kinuha siyang athletes. So sabi ko, ako kasi mga business, talagang nung kabataan ko, lumalaban ako ng boxing Kaya sabi ko, naging frustrated boxer ako. Even though napalaban ako ng ilang beses sa mga lugar dito sa Pilipinas.
Ang record ko nga sa aking boxing journey is 14.5, 5 KO. So okay na din, naranasan ko, nagawa ko yung talagang pangarap ko, even though hindi tayo umabot sa professional, hanggang sa amateur lang tayo pero nagawa ko. Hopefully si Amaro ang magpatuloy ng aking pangarap na sa larangan ng boxing, magamit niya yun, maging scholar siya. Hopefully nagsisimula pa lang naman ngayon, so sana magtuloy-tuloy. So yun, inuulit ko mga business, I don't promote violence. Against ako sa bullying. Nagkataon lang na talagang sobrang dikit kami nung taong involved at talagang kilala ko siya, kaya napa-reaction video ako. Yun, maraming salamat siyempre sa walang sawa yung suporta. Lalong-lalo ngayon, ang ganda ng views ko. Makakasahod na ako next month sa August. Sakto, yun nga pala. Next month is birth month ni Amaro. August 23 ang birthday niya. Eksakto, August 23 din ako sumasahod. Meron siyang panghanda at sana makasama namin si MM sa kaarawan niya kasi araw ng linggo yun. Hindi ko alam kung babiyahe kami doon or hihiramin ko saglit si MM para makasama ni Amaro. So tignan po natin mga business namin minamahal kung anong mangyayari at kung magkano yung sasahurin ko, pagkakasahin ko na lang para sa kaarawan ni Amaro. Kasi yung sasahurin ko is August talaga siya. Kasi hindi ko naabot yung threshold nitong July. So lahat ng mga nakaabot ng threshold nakasahod na ngayon kasi 24 na yata ngayon. Ako, hindi ako sumahod, so next month ako sasahod. At saktong kaarawan ni Amaro noon nung sasahod ako, kaya meron konting pagsasalo-saluhan. August 23, yon ang birthday ni Amaro. At yun, maraming salamat sa lahat. Ganun din, syempre, sa Business Official, sa mga supporters. Ano lang tayo, magmahalan lang tayo. Mas piliin natin yung mabuti kaysa maging masama. At again, salamat kay Business Official, Papadins TV, Miss KB Official, yan, tsaka yung mga natitirang nakasama namin doon sa sa KB House. So, hanggang dito na lang muna tong aking video mga business. Yun, panoorin nyo yung viral video na nangyari at pwede din kayo magbigay ng inyong komento sa nangyari yun kasi sure ako na marami ding nakapanood patungkol doon at marami ding natutuwa sa inakto ng ating dalawang kababayan na binuli sa Rome, Italy. Yun, we love you all. Birabanat lang tayo. Let's go.